sister is. Now, kung sino ba gusto mo 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthians chapter 3, unang Korinto, kapitulo 3. Okay. Alam niyo po ay maging sa luman ay maganda po attendance pag mabagyo. At nakakatuwa na isipin na sa kanyang kapanahonan, yung ating surveying, in-evangelism, may marami po ang sumama. Nagpapatuloy po yung ating gawain. No? Bagamat ganyan ang panahon, may surveying pa rin tayo. Kaya ngayong gabi ay ako ay magbibigay ng mensahe. No? Hawak doon sa kasabihan na to be forearmed is to be forward, di ba? No? Sapagkat alin ng mga churches na aggressive sa surveying and evangelism at pinapalabot ng Panginoon, alin ng mga churches, no? Isang lugar na aggressive siya, pinapalago siya ng Panginoon, at talagang kagamit-gamit siya sa Diyos. No? Sa bandang huli, kapag hindi tayo magiging pare-pareho, ay makakapansin-pansin na may nag-develop sa gitna ng church na yung tinatawag namin sa ay nagkakaroon ng conflict, discord, in Tagalog ay binabubuong alitan, hindi pagkakasundo, pagkatalo-talo, o pag-aaway. Alam niyo? Hindi ko sinasabing meron. Kaya ang ibig ko ngayong gabi ay nakapagbigay ko ng warning sa inyo pare-pareho sapagkat ang ating church ay kagamit-gamit sa Panginoon. Now, itong problema ito ay dapat talagang maingat, makapag-ingat tayo sapagkat ito po yung bibigay ng damage sa ministry na ginagamit ng Diyos. At itong problema ito ay nakita ni Pablo sa Corinto, chapter 3, verse 1 to number 3. Tingnan niyo. Sabi ni Pablo, and I, brethren, sabay-sabay tayo, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envy, strife, division, are ye not carnal and walk as men? Nakita niyo po, sa gitna ng, isip ko ng New Testament Church, ang Corinthian Church ay New Testament Church. Tama ba? At ito po'y inumpisahan ni Apostol Pablo at pinastoran ng mga maliliting na lalaki ng Diyos, gaya ni Pablo at ni Apollos. Are you with me? At dito po'y nag-work na katulong niya si Timothy. Pero sa kabila ng kanyang pagiging isang New Testament, Bible-believing, Baptist Church ng Panginoon, tapos niyo po, mayroong strife, envy, and division. Ano sila? Amen? Kung sila nagkaroon, hindi tayo magkakaroon. Hindi tayo magkaroon. Kaya hanggang mas maaga, magputing bigyan tayo papareho-pareho ng babala. Ano yung tayo yung isa? Now, tingnan mo tayo, no? In verse number 4, dito sa Corinto, ang naging kasangkapan ng Panginoon, siyempre ay si Pablo. At pagkatapos ito, ay kanyang ipinatawag si Apollos para makatulong niya. Kaya itong dalawang lang dito ang naging kasangkapan ng Panginoon para mabuo itong
nag-iisip at nag-preach ng salita ng Diyos. Pero parang sila pa ang naging cause ng away-away at division dito. Ang kinig sa akin? That is verse number 4. Sa verse 3, binanggit yung strife, envying, division. At sabi ni Pablo, para kayo unsaved. Number 4, ito yung problema. For while one said, I am Paul, and another, I am Apollos, hindi ba kayo makarnal? Pinagagalit ni Pablo sila. Nakakita po? Nakakita po problema? Nagkaroon ng division. Ang sabi, kami, maka Pablo kami. Kami ang iba, maka Apollos. Mas mabuti si Pablo, mas mabuti si Apollos. At nakakita po? At ang naging bunga nito is what? Strife and division. May grupo na maka Pablo, may grupo na maka Apollos. Marahil, pagka si Apollos ang magpipreach, yung maka Pablo ayaw dumalo. Ano meron na sila? Division and strife. Nagtatalog-talog sila. Alright? Kaya sabi ni Pablo, verse number 5. Ano sabi ni Pablo number 5? Okay, sino ba si Pablo? At sino ba si Apollos? Sila yung mga lingkod lamang ng Diyos. Alright? Bakit? At naghatid sa inyo ng salita ng Diyos. Dumating kami dyan upang itaguyod kayo. Dalawa niyo po nangyari. Kasi di ba sa verse number 6 number 7? Ano na niya na, hindi mahalaga, kasi ka pala, hindi mahalaga kung sino ang nagtanim, hindi mahalaga kung sino ang nagdilig, ang mahalaga is what? Ang Diyos ang siyang nagpatubo. Totoo naman, hindi ba? Ano ang pangalan mo, ano ang tulong mo, kung hindi ito bibigyan buhay ng Diyos, walang halaga ang naging trabaho mo. Sabi niya, Pablo, bakit kailangan magtalanan niyo ba? Kami kay Pablo, kami kay Apollos. Okay. Kaya nga Christian, kaya sabi ko, itong ating pag-usapan ay biglang paalala sapagkat alinman church that will be a power for Christ. Kaya ng Calvary, must keep God as its focus. And isa, ang maging focus natin ay ang Panginoon. At pangalawa, the propagation of the gospel of Christ. Okay? Magiging tayo na huwag tayong magtayo ng diablo. Magiging tayo na huwag tayong maging kasangkapan. Magiging tayo na huwag tayong pagmulan ng anumang alitan sa church ng Panginoon. Nakagin din sa akin? Because conflict or contention na magiging cause ng division, alright? It will destroy the focus and the mission of the church. Okay? Kaya nga, as ko i-encourage, at hamunin ngayong gabi, to do all we can do. Okay? To do all we can do to make sure na ating pong naunawaan na at the end of the day, ang mahalaga, nagawa natin ang ipinapagawa ng Diyos. Amen, isa? Amen? Nagawa natin magkakasama ang ipinapagawa ng Panginoon at tayo ay nagtagumpay. Paano ko din siya? Now, sabi ng Bible, for as he thinketh in his heart, so is what? Okay? Ano man ang iniisip ng tao, ganun siya. So, yung gabi, ay ibig kong ibigay itong ilang mga bagay na mahalagang maging kaisipan natin. No? Ito po'y kaisipan at aksyon na kailangan. Okay? To remove any conflict in the church. At yung nakita tayo gabi, removing, meron man removing, removing what? Conflict in the church. Ano ang ating magagawa to remove the conflict in the church? Panginoon,
Ako po'y lumalapit, humihingi ng kalakasan, humihingi ng dinig, at humihingi po ng pakinig ng lahat ng iyong anak. Sa gabing ito, sa ganung paraan, sa gabing ito, matuto kami mula po sa iyong salita upang aming pong sama-samang ingatan ang Calvary Bible Baptist Church dito po sa Santa Cruz, sa Lumban, hanggang Angeles, Pampanga. Gamitin mo po kami lahat, Panginoon, para sa iyong kapurihan at kalwalatian. Bigyan mo po ng unawa, katalinuhan, ang lahat ng iyong anak ng gabi. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Ilang mga kaisipan na at aksyon na pinakailangan, alright, in removing any conflict in the church. Of course, the word conflict means discord, strife, division. Okay? Alright. Conflict means what? Ano ka na? Strife, pagkakagalit-galit. Ano ba? Contention, pag-aaway-aaway. Discord, ano yung discord? Hindi pagkakasundo, ha? Alright. Now, binanggit ko lang, ito yung natagpuan ni Pablo sa church sa Corinto. At sabi ni Pablo ay hindi dapat sapagkat ito ay nakakasira ng church. Okay? Kaya kung meron man, dapat ito ay maalis. At kung nagsisimula ma-develop, dapat tayo talagang maagapan. Kaya ano ang kailangan gawin? At anong kaisipan ang nararapat upang ito po'y maalis natin at maiwasan? Alright, number 1. Kasi hindi po yung verse number 9. Ito kayo, verse number 9. Sabi ni Pablo, matapos silang pagalitan, ay nagbigay siya ng solusyon. Verse number 9. Ready? Ito, for we are laborers together with God. Alright, number 1. Our church needs to develop, number 1, a we mentality at hindi ng I mentality. Okay? Laging tayo, hindi ako, hindi ikaw. Tayo lagi ang magkakasama. Alright? You see? Our church needs to develop what? Pakalakas? Yung we mentality, hindi yung what? I. Okay? Kasi kaya inuhin ako itong yung verse na kay we at saka together. Ibig sabihin nyo? We at what? Together. Okay. Kaya tandaan the only way upang ang Calvary maging matagumpay sa lahat ng kanyang hinahangad at nais maabot. Alright? Mahalaga ay iwasan natin itong ay. Kasi natin po ito, Hindi pwede ng kanya-kanya. Maliwanag ba? Hindi pwede yung bahala ako sa buhay ko, bahala ka sa buhay mo. Hindi pwede yun. Ano bisa? Amen? Amen? At walang sino man ang itataas dito kundi ang dapat laging matan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. The only superstar sa church is what? The Lord Christ. Di ba dahil binabanggit? Kahit kung ba, dahil binabanggit na walang sino man sa church ang pwedeng magsabi na pag nawala ako dyan, kawaawa kayo. Walang pwede. Okay? Hindi mo pwede yun. Okay? Sapagat wala ka pa dito, narito na ang Calvary. Amen? At kung sakali nang mawala ka, madaling maglagay ang Diyos ng kapalit mo. Amen? Much better than you. Di ba ba? Okay? Tayo lahat ay nakakatanggap lamang sa Diyos. Tayo lahat ay binibigyan lamang niya. Tayo lahat ay binilagay lamang niya sa lugar na ito at sa ministry mo. Yan ang isa. Remember, si King Saul, inakala niya na siya great blessing ng Lord sa Israel. Pero nung siya naging masuwayan, sabi ng Lord, magbabawal ako ng higit na mas mabuti kaysa sa iyo. Amen? At doon, hiniran niya si David bilang kapalit na hari ng Israel.
Okay? We need to develop a we mentality instead of I mentality. Okay? Any reason? Iwasan natin pare-pareho na maging self-centered. Alright? At kung meron mga kaibigan kaisipan, i-correct natin ito, asin natin po ito. Amen? Walang sino man ang dapat nagmamagaling o nagmamataas sa atin. Amen? Ang laging magaling ay ang ating Panginoong Kristo. Amen, kisa? Kung hindi siya magaling, hindi tayo naligtas. Diba? Kung hindi siya magaling, hindi natin naabot itong mga naabot natin ngayon. Amen? Sige, imagine pag wala tayo ng tulong ministry, hindi po ba? Anong kailangan? We must develop a we mentality. Huwag tayong maghihiwa-hiwalay. Mahalaga lagi tayong magkakasama. Amen? Amen? We must be constantly reminded that we are in this ministry of serving God. Alright? Tayong lahat ay naglilingkod sa isang Panginoon. Lahat ng ministry, mahalaga. At bawat miyembro ay essential sa gawain ng Diyos. Alright? Kaya kung lahat tayo, nakikita natin mahalaga ang bawat miyembro, okay, hindi tayo magmamataas. Amen? At pangalawa, kung lahat ng miyembro ay essential, amen? Ano isa? Kung lahat ng miyembro ay essential, lahat naman ay talagang essential, wala sino man dito ang mamaliitin natin. Ano yung ibig sabihin? Mamaliitin natin. Baka hindi natin maliitin. Ano yung niya maliit? Beliitin. Diba? Dahil mo siya ba? We must develop a we mentality instead of what? Instead of I mentality. Okay? Kaya again, isa na, kailangan kita, kailangan ko. Amen isa? Ayan, mahalaga ka, at sana mahalaga ako sa iyo. Secondly, we turn our church into a we mentality. Kaya, para magawa natin yung we mentality, we turn our church into a we mentality by laboring together. Laboring together. Alright? Kaya, ang lagi nating hamon ay what? Okay? We are saved to serve. Tayong lahat magpapagal. Tayong lahat magsusubihin. Tayo lahat magmamalasakit sa gawain ng Diyos. Tayo lahat mahalaga kumikilos. Amen? May bahagi sa gawain ng Panginoon. Okay? Kasi hindi tayo maging united by just desiring to be united. Alright? Okay? Ano bang desire ng pastor? Na maging united ang kanyang church ay hindi mangyayari kung hindi naman sila sama-samang nag-deliver na magkakasama. Amen. And it is of course, ang ating goal ay to serve God, di ba? Pero makita mo, ang isa sa resulta ng paglilingkod sa relasyon, nagiging united sila. Ibig sabihin, nagiging united sila. Ako'y nalulungkot pag nakakabalita ako ng mga kadalagahan na nagkaka-boyfriend ng unsaved dahil naman sa social media. Yung kachat lang niya. Sana wala dito gano'n.
naging wala sa akin. Minsan, kapag huwag mo lang sanang pakinggan eh. Okay, kailangan talaga. Siguro, kailangan kong mapakinggan para mabigyan ng warning ng iba. Pero dikit, pagka yung mga nahuhulog pa sa ganun ay yung mga meron naman may ginagawa, nakakasama mong gumagawa sa gawa niya. Can you imagine? Nakipagrelasyon ka sa kachat mo. Ang daming ka naman. Nainda, nakipagrelasyon sa nakilala lang. Saan nakilala? Si John. You see? Ang iba naman, nag-aaway-away sa chat din. Kung nagpapatuwa, away-away doon. Okay. Nagsasagutan. Ang iba naman, nag-aasaran sa gano'n. Siguro kung saan safe, bayaan mo, pero huwag mangyari sa atin. Huwag mangyari sa atin. Huwag kayong parang tanga. Amen? Minsan, kaya ayoko yung GC group chat kasi hindi mo gusto natin makipagbasan mo, di ba? Kasi makakapag-comment ka ng hindi maganda. Okay, ulitin ko lang, mangyari sa kanila o mangyari sa atin. Amen? Alam mo lang, kasi kasi hindi lang tayo magkakaproblema ng ganyan. Nagkakaproblema ng iba. Kaya nga naalala ng minsan, gumawa tayo ng resolution, di ba? Para may iwasan yung nag-aaway-aaway sa group chat, sa ganyan. Alam ba yun? Amen. Okay, papalala ko lang. No? Kasi hindi tayo dapat nagkakasira-sira, nagkakaaway-away dahil lang sa may nababasa ka sa ganoon. No? Kaya kung nalaya, sabi niya, ang ginawa natin iba, patungkol sa social media, sabi natin nakikinig sa akin, sabi natin ay, itong lahat ito ay pinamura, lahat talaga, amen, di ba? Kasi ang ating goal is what? Unity. Amen? Isang pamilya. Ang Calvary Bible Baptist Church ay hindi parang pamilya. No, hindi ito parang pamilya. Ito isang pamilya ng Diyos. Amen. Isang pamilya ng mga anak ng Diyos. Ginagamit ng Diyos. Di ba? Okay, kaya sabi natin, any comment, any personal messages addressed to church members, okay, must give encouragement, inspiration, edification, and it must glorify God. Alam niyo ba yan? Pinagkita natin? Na kung magko-commit man kayo, magkapadala kayo ng mensahe sa sino member ng Calvary, it must be what? It must give what? Encouragement, nakikinig kayo? Inspiration, edification, and it must glorify God. Kung if not, it will be prohibited. Di ba? Binanggit pa tayo ng sabi nyo, alright. Pangalawa, sabi natin na, okay, if after this meeting or discussion, no, yung mga komento nakakasira, ay magpatuloy pa rin ang pang-insulto, pang-criticize, alright, bagamat nasabihan na kayo, alright, ano sabi natin? The offended, yung na-offend na miyembro, kailangan natin ipakita ang mensahe nito sa pastor at ang pastor naman tatawagin yung mga leaders. Okay? At yung nagpadala ng mensahe, no, upang komprontahin. Naalala ba yun? Okay? Alright. Papatawag silang dalawa, yung pinadalahan at yung nagpadala upang pag-usapan ito. Okay? At ang ating bilin, alright. Any correction or rebuke must be done prayerfully, personally, and carefully in the spirit of meekness, face to face. Ano nga yung purpose? Restoration and reconciliation and edification. Hindi pang-insulto.
Yeshua, walang conflict sa Calvary. Di ba? Walang conflict. Sapagkat kapag may naghalit ng conflict, alitan, inggitan, samaan loob, okay, yung power of God mawawala sa atin. Hindi tayo maging kagalit-galit sa Diyos. Kaya, ano yung number one? Na maging kaisipan dapat? We must develop what? We mentality instead of what? I mentality. Pag we, ano yung humility? Diba? Pag I, ano yung pagmamayabang? Higit ako mas magaling kaysa sa'yo. Okay? Okay, kaya let us turn our church into a we mentality by what? Laboring together. Maglingkod tayong magkakasama sa Panginoon. Okay? Number 3, we must have a together mindset. Notice verse number 9, sabi ni Pablo, for we are laborers together. Nakaliyan? For we are laborers together. Sapagat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Alright? Okay, number this, we are brethren. We are God's people. We are family. Amen, isa? Amen? We must have a together mindset. Okay? Wala tayong pinapabulan. Lahat tayong pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Amen, isa? At kung meron ng alitan, meron bang sama ng loob, meron bang anumang mga pag-away-away, ano ang tulong Diyos sa atin? Colossians 3, verse 13, upang manatili yung we, upang manatili yung laboring together with God. Anong kailangan? Kung anumang mga sama ng loob, anong kailangan? Colossians 3:13, ay lahat. Okay na lahat? Forbearing one another, and what? Forgiving one another. Liwanag ba? Hindi ito suggestion. Hindi ito advice. Ito ay what? Ito ay command ng Diyos. Okay? Forbearing one another and what? Forgiving one another. If any man had what? If any man had what? Kung sino man ay may laban kayo naman against even as Christ forgave you, ano dapat? Ito mo, kung paano pinatawag ka ni Kristo, ganun din magpatawag ka. Amen? We must get it together, mindset, to remove conflict in our church. Now, anong pagkakaiba ng forbearing at forgiving? Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit may forbearing na, may forgiving pa? Bakit? Anong kaugnay yung dalawa? Meron ka na naman? Nakalimutan nyo na. Alright, okay, ulitin ko. Alright, the word forbear means to spare, di ba? Spare. Remember yung prayer ni Lord, spare my life. Ano yung sabi ng forbear? To spare. Now, to spare means stop punishing. To spare means what? Stop punishing. Stop means what? Tigilan na. Ihinto na ang parusa. To spare. Okay? Alright. Okay nga. Tukol na yun. To spare and to treat with what? Acceptance and patience. Tanggapin mo na siya. Pagpasensyahan mo na siya. Huwag mo na siyang pausahan. Forbear, ha? Maliwanag ba? Amen, isa? Amen? Acceptance. Bakit? Sapagkat inuunawa mo na siya'y immature o mahina pa siya. Kaya kung tutusin ka, pag tinignan mo ng isa, magpasensya ka. Kasi special child yan eh. Special naman talaga, tinibos ang dugo. Magpasensya mo na, special. Kasi immature pa, mahina pa, di mo ba? Amen? Pangalawang meaning ng forbear. Nakinig ba kayo? Being patient and tolerant.
Forbear also means what? Being patient and tolerant. Even when wrong. Okay. Pagpasensyahan, unawain, bagamat napagkasalahan kanya. Alright? Well, okay? Okay. When others are immature and weak. Follow me, sir? Forbear, magpasensya ka. Okay? Kaya pag binasa mo yan yung mga nasundan, makikita mo, sapagat yung iba, nag-develop pa lamang yung kanyang maturity. Mahina pa siya. Okay? Pero ang Diyos gumagawa sa kanya. Kaya habang gumagawa ang Diyos sa kanya, magpasensya ka. Amen, sir? Amen? At pag napagkasalahan ka, ang sunod, magpatawad ka. Pero napasin mo, nauling forbear sa forgiving. Nakinig po ako? Napasin po? Napasin po? Hindi aksidente yun. Talagang ginagawa. Inuna yung forbearing. Sumunod is what? Forgiving. Magpasensya ka, magpatawad ka. Amen? Amen? Okay. Magpalagpas ka at magpatawad ka. Amen? Isa? Anyway, no okay bata pa siya. Ganyan din ako. Tama na magpasensya ka sapagat ikaw napagpasensya ka ng Diyos until na pinagpapasensya ka ng Panginoon. Tama ba ako? Until now. Pinagpapasensya tayo ng Diyos. Hindi niya tayo tinatrato ayon sa ating inuugal ginagawa sa Kanya. Lagi siyang naawa sa atin. Sapagat nalalaman niyang tayo mga alabok lamang. Forbearing and forgiving. Forbear. Okay? Isa pang binanggit ko sa inyo. Forbear. Bakit? Because forbearing. Okay? Pagpasensya mo yung kanyang ugali, pagpasensya mo yung kanyang kilos, pagpasensya mo yung kanyang pagkasalita, pagpasensya mo. Bakit? Bakit? Because you cannot change a person. Only God can. Minsan, usap ka, kailan ka magbabago? Magbago ka na, ha? Kasagutan, oo. Pero huwag natin nakalimutan, hindi ikaw, hindi ako ang makapagbabago ng tao. Sino? Sino? Ang Diyos. Amen? Ngayon po siya Christian, believe me, binabago siya ng Lord. Now, habang binabago siya, panalangin mo, tanggapin mo, ang pangatlo, forbear. Forbearing and what? Forbearing and what? Forgiving. Okay, kaya tuloy mo. Any conflict in the church, no? Okay, we must develop a we mentality. Ano yung pangalawa po? Ano po yung pangalawa? Ano po yung pangalawa? Okay, turn over to we mentality by laboring what? Yes, mag-labor tayong magkakasama. Kaya laging hamon sa bawat members what? Magkaroon ka ng time na nakakapag-lingkod ka rin sa Diyos na tayo ay magkakasama. Amen? Ang maging focus natin is what? The Lord and the souls. Amen, isa? Amen? Kasi pag wala kang ginagawa sa gawain mo, sa naging focus mo yung kapwa mo. Lagi mo nakikita yung mali sa kanya. Hindi mo naman nakikita yung mali sa iyo. Okay? Number 4, we must have God as the focus. Okay? We must have God as the focus to remove any conflict in our church. In 1 Corinthians 16 and verse number 10. Okay, 1 Corinthians 16 and number 10. Tatay niyo po si Pablo. Binanggit niya yung carnality ng Corinthian church at sa chapter 16 verse number 3, binanggit niya yung takot ng pastor. 16 and number 10. Kanya na kayo? Okay.
si Timothy ay pinadala niya para ayusin na yung conflict. Alright? Now, sabi niya na nagbili sila pagdating ni Timothy. Anong bili ni Pablo? Tira kayo? Ready? Now, if Timothy come, see that he may be with you without what? Ginuhito ko sa Bible ko yung salita without fear. Si Timothy ay darating sa kanila para pastulan sila. Okay? Nagbili siya. Pag dumating siya dyan, tiyakin nyo na wala siyang anumang ikatatakot. Ako niyo po? Ginuhito niyo po? Amen? Ano minsan ginuhito niyo po? Okay, nagpapakita po ito, na si Timothy ay pastor, at nagpapakita rin ito na isang bagay na aking ingatan na upang magtulimog na conflict, huwag tayo iwasan na rin gumawa ng anumang mga bagay-bagay na ikatatakot ng pastor. Ganito, ingatan natin na makagawa tayo ng anumang mga bagay na ikatatakot ng pastor. Sapagat may mga pangunahing takot ang pastor. Listen carefully sa kanyang church. Okay? Number 1, gossip. Number 2, division. Alright? Okay. Number 3, critical spirit. Number 4, wrong doctrine. Yan po yun. Okay, ano yung number 1 na takot ng pastor? Gossip. Okay. Ayaw ng Diyos niyan. Pinagmumulan niyo ng division sa church. Chismis-chismisan. Okay? Alright. Pinag-uusapan yung mga tao na wala doon sa gitna nila. Alright? Gossip. Okay. Minsan ang katuwira ng tao, totoo naman na. Nakikinig ba ka sa akin? Totoo naman na. Listen carefully yourself. Gossip does not need to be false. Ano sabi ko? Gossip does not need to be false. There is truth. There is truth na hindi naman natin dapat ikalat. Kasi wala kang karapatan. Amen. Ito naman nag-away sila ng kasama kanina eh. Si sister at si brother eh. Tapos mabang kinuwento ko rin sa tindahan. Sa bahay ka. Hindi ba? Ito naman pinalayas niya anak niya nagalit siya eh. Totoo, pero ang karapatan ng ikalat yan. Gas. Na madalas pag nag-meeting kayo ng kami ng mga dati, di ba? O dito lang yan, atin lang yan na. Amen? Hindi ko alam kung kinakalat nila. Iba na bigay siya? Yes. Okay. Okay. Alam nyo, maging sa wilderness, nagbiling ng Panginoon noon. Leviticus 19:16. Hindi nyo po. Leviticus 19:16. Kahit nung lumang pa, nung panahon ng Moses, maging sa gitna ng wilderness. Okay? Ipinagpako na ito na huwag makakatagpo sa inyo ng tail bearer. Tingnan po. Okay. Leviticus 19:16. Leviticus 19:16. Ito na yan? Okay na. Ready? Basa. Thou shalt not go up and down. Tingnan po. Tingnan po. Okay. Nagbabahay-bahay. Huwag kayong magkahatid. Thou shalt not go up and down as what? Tail bearer. Ano yung tail? Kwento. Tagapagdala ng kwento. Tagapagdala ng balita na nangyari sa kapitbahay, kay sister, kay brother. Nakarinig ba yan? Thou shalt not
yung isang pangunahing takot ng pastor. Okay? Makatagpo siya ng chismisan at chismoso sa gitna ng kapatiran. Okay? Maybe every problem na ating pag-usapan at ating naayos naman, dito lang yan sa loob ng church. Alright? Okay. At kung sino man ang magpakalat, we must confront yung tao na yun. Okay. Kasi family tayo, di mo ba? And yourself, family po tayo. Pangalawa, division. Division. Ito yung pangalawang takot ng pastor. Division in the church. Okay? May division sapagkat merong pag-aaway-aaway. Alright. Nag-uusap tayo ng ganito kasi may mga member tayo nakakalimutan niya that we are in the spiritual battle. Alright? Muli kaya nag-uusap, hindi ko muling magpaalala that we are in the midst of the spiritual battle. Nasa tigmaan tayo. Alright? Huwag kalimutan. Ephesians 7, for we wrestle not against flesh and blood, but against spiritualities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. Nasa tigmaan tayo. Okay? Ang mga demonyo, ang mga kapalang demonyo, ang masamang espiritu ay wala sa impyerno. Sila nakakalat dito at mas marami sila kaysa atin. Huwag kakalimutan nyo. Ano yun? In 1 Peter 5:8, anong sabi ng Bible? Anong sabi ng Bible? Unang Pedro 5:8. Be sober and be what? Ito mo. Maging seryoso, maging mapagbantay. Okay? Bibigyan. Sapagkat ang ating kalaban, ang diablo, ay gumagala. Maliwanag ba? Humahanap ng kanyang masasila. Okay? Huwag mawala sa atin ang katotohanan yan. Alright? Tanda-tanda nila, gising ka pa, tanda-tanda. Ilagay nyo. Okay? Kapag mayroong criticism, kapag mayroong bitterness sa church, okay, the Spirit of God cannot work. Alright? Hindi makakilos ang Spirit ng Diyos. Huwag natin kakalimutan yung bagay. Amen? Alright, ano yung ikatlo? Ano yung number 1 na sabi ng pastor? Kasi pangalawa, division. Pangatlo, critical spirit. Critical spirit. Critical spirit, ha? Okay, huwag nyo nakalimutan yun, ha? Alin ba ito kalakas? Critical spirit. Okay? Kailangan ibig sabihin pagka-critical. Ano yung pagka-critical? Ano yung critical spirit? 50-50. Lapit na siya mamatay. Critical eh. Ano yung critical? Ano yung criticizer? Laging mali nakikita. Nakikinig ka sa akin? Amen? Yung critical, yung criticizer, laging mali nakikita, laging laging mapagpintas. Wala siya nakikita mabuti, kundi laging masama. Okay? Laging dismayado, laging mayroong complain, laging mayroong gustong, nakikita ba kayo? Laging mayroong gustong i-confront. Anong tawag daw? Critical spirit yun. Hindi tama yun. Alright? Sa bandang huli, nauwi yan sa gossip, and then what? Slander. Okay? Mag-uusap na sila ng nakakasira sa kanilang kapwa. Alright? But can you imagine kung meron ganun sa Calvary? Can you imagine that? Kung may mag-aaral ganun, wala tayong power. Hindi makakakilos ng maayos ang Spirit ng Diyos sa ating gitna. Nakikinig kayo sa akin? Kaya, mabuti yung gantong pag-uusap. Tama ba ako? Mabuti ba ito? Mabuti ito.
Okay. Now, kasi ngayon, pag hindi kikilos ang Spirit ng Diyos, alam niyo mangyayari sa Calvary? Masisira ang Calvary kapag hindi na makakilos ang Holy Spirit. Okay? Isn't Christian, conflict, division, discord, it destroy. Number one, the fellowship of the church. Okay? Conflict, destroy what? Number one, the fellowship of the church. Sira ng fellowship. Kasi may division na siya, di ba? Hindi na maayos kapag sila may nagkakasama-sama. Wala nang kibuan yan. Wala nang fellowship. Okay? Alright. Walang fellowship kasi magkakagalit. Merong bitterness, merong unforgiving spirit. So, ito God hate division. Secondly, conflict, destroy. Number two, the testimony of the church. Una, destroy what? Number one, the fellowship. Pangalawa is what? The testimony. Okay? Sila na testimony. Okay, listen. Yung mga nagrinyo na bagong baptize, hindi na sila dadalo. Kasi nakasaksi sila na nag-aaway-aaway kayo. Amen? Amen? Nakasaksi, nakadinig ng pagtatalo-talo. Nakasaksi, nakadinig ng mga negatibong lumalabas sa iyong bibig. Iba naman, kung sabi, siya nabig, bumaw. Ano? Hindi na siya dadalo. And financially, babaksak siya. Alright? Kaya, mainam, hindi ka tumusan. Okay? Alright. Ang away-away, talo-talo, division, it destroyed the fellowship, it destroyed the testimony, and also the future. The future of what? The future generations of the church. Sila na, di ba? Kung may anak ang maliit, at dinig niya na may nakakaaway ka, nakakagalit ka member ng church, palagay mo, pag laki mo, mag-church bank dito, ilipat na yun. Galit na siya sa mga narito. Paano na siya? The future generation. It affects their spirituality. And eventually, they lost, listen to it, okay? It affects the spirituality of your family, of your children, okay? And eventually, they lost the respect to the church. Nakikinig kayo? Wala na siyang respect sa country kung magkahari ito sa atin. Okay, inagdag ko, pangapat, the prayer. It destroyed the prayers of the Christian. May kagalit ka, may katampo ka, may hindi ka kinikibo. Di ba? Hindi maganda yung salita mo lagi lumalabas sa bibig mo pag siya binabanggit mo. Sa palagay mo, pag nag-pray ka, may blessing. Maniwala ako sa iyo. Maniwala ako sa Bible. Ang sabi na naman, if I return iniquity in my the Lord will not hear me. Ikaw para pakinggan ng Diyos. Sabagat pinatawag ka pero hindi ka makapatawag. Diba? Kinakahabagan ka lagi ng Diyos pero wala kang habag sa Kanya. Paano pakinggan meron kami mo? Lagi siya sa meron tayo. Ay ibigay ko ng warning sa inyo. Sabagat ibig ko manatili yung blessing, yung power ng Diyos sa kanila. Kaya nga, mag-ingat tayo, maging wise tayo. Okay, maging mapagbantay tayo. And maging mature tayo. And mag-grow up. Kaya maraming pagtiwalaan pa tayo ng Diyos na maraming pang mga ministry. Kaya na, sa
at every time may tatayo rito para mag-preach, andun, gumagawa ang Diyos sa ating gitna. And Christian, honestly, no, yung ating story, mapapantay ako. Nakikita ko, natuwa ako pag maraming mga nalawin, nabaptize. Kapag nawalan ng mag-isip, bakit ako may to be honest, bakit nawalan ng mag-isip? Ano mangyayari kaya? Bakit kaya? Ba't wala? Napantay ako. Okay, sinasabi ko ito kasi gusto ko kayo rin nagbabantay. Pero mawala ang blessing ng Diyos sa ating church. Lagi siyang tumikim sa atin. At tuloy ko na lang. Panginoon, ako may nagbigay ng warning sa inyo.